Breaking news mga kabayan. Pilipinas, nakikipag-negotiate para makakuha pa ng siyam na deadly weapon sa India. Pangalawang breaking news, Japan, South Korea at Amerika nag-conduct ng first strategic trilateral escort ng B-1 bombers sa Indo-Pacific. Pangatlong breaking news, India, nag-launch ng submarine, destroyer at frigate para bantayan ang Indian Ocean laban sa China. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa Max Defense Philippines, noong January 6, nasa mga advanced discussion ang Philippine Army sa BrahMos Aerospace ng India para sa pagkuha ng karagdagang BrahMos anti-ship missile coastal batteries. Ang mga negosasyong ito ay bahagi ng Integrated Shore-Based Anti-Ship Missile System Acquisition Project na kinabibilangan ng Philippine Army at Marine Corps. Ang revised project ay naglalayong makakuha ng 9 missile batteries sa pagpapalawak ng earlier land-based anti-ship missile system acquisition project, kung saan ang naunang proposal ay 2 batteries lamang. Ang Integrated Shore-Based Anti-Ship Missile System Project ay nagmula sa Shore-Based Missile System Acquisition Project noong 2015, na kalaunan ay kinansela. Lumipat ito sa Land-Based Missile System Acquisition Project o LBMS noong 2019 na nakatanggap ng approval noong 2021. Sa kabila nito, hindi na umusad ang LBMS project mula nang matapos ang contract signing sa pagtatapos ng 2022 na humahantong sa pagsasama nito sa Horizon 3 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program noong January ng 2023. Pinalawak ng revision ang saklaw ng proyekto sa 9 batteries, kung saan ang proseso ng pagkuha ay nanatili sa pagiging undecided sa pagitan ng single contract o multiple phases. Noong Abril ng nakaraang taon, natanggap ng Pilipinas ang unang batch ng BrahMos missiles sa ilalim ng $375 million agreement na nilagdaan noong 2022. Kasama sa delivery ang mga missiles, mobile launcher na nakamount sa Tatra 6x6 vehicles at isang integrated logistics support package. Samantala, sa iba pang mga balita, nitong January 15, ang mga fighter aircraft na nagmula sa Japan, Republic of Korea at United States ay nagsagawa ng joint escort flight sa rehiyon ng Indo-Pacific na nag-escort sa US Air Force B-1B Lancer bombers. Ang unang trilateral flight na ito ngayong taon ay magmamarka sa kasaysayan sa pagbuo ng isang malakas na trilateral cooperation, kung saan ito ay nagbibigay daan sa isang immediate coordinated response sa mga regional security challenges. Kasama sa formation ang 2 Japan Air Self-Defense Force F-2 fighter at 2 Republic of Korea Air Force F-15K fighter jet na nag-escort sa mga bombers sa kanilang routine operation sa rehiyon. Sinasalamin ng pagsasanay na ito ang patuloy na pagsisikap na palakasin ang seguridad at interoperability ng tatlong bansa. Binibigyang diin ng pagsasanay na ito ang kritikal na kahalagahan ng trilateral security partnership sa pagitan ng US, Japan at South Korea na nagpapakita ng kanilang shared commitment sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Habang patuloy na umuunlad ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon, ang pinagsama-samang tugon sa pagitan ng mga bansang ito ay nagiging lalong mahalaga sa pag-address sa mga banta at pagpapahusay ng kanilang defense posture. Ang Indo-Pacific region ay nananatiling isang focal point para sa ilang significant security challenges na direktang nakakaapekto sa mga interes ng US, Japan at South Korea. Para sa Estados Unidos, ang mga pangunahing alalahanin ay kinabibilangan ng lumalagong military assertiveness ng China, partikular sa South China Sea at sa mga nakapaligid na rehiyon, maging ang patuloy na banta na dulot ng advancing nuclear and missile programs ng North Korea. Sa iba pang mga balita,
Ang hukbong pangdagat ng India noong Miyerkules ay sabay-sabay na naglunsad ng isang submarine, isang destroyer at isang frigate na binuo sa isang state-run shipyard. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagprotekta sa rehiyon ng Indian Ocean kung saan nagaganap ang 95% ng kalakalan ng bansa sa gitna ng isang malakas na presensya ng China. Sinabi ng Defense Minister na si Rajnath Singh ang kahalagahan ng Atlantic Ocean na nag-shift sa Indian Ocean region kung saan ito ay nagiging sentro ng pandaigdigang tunggalian ng kapangyarihan. Ayon kay Prime Minister Narendra Modi, ang commissioning ng 3 pangunahing naval combatants ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa pagsasakatuparan ng pananaw ng India na maging isang global leader sa defense manufacturing at maritime security. Ayon sa isang defense analyst na si Rahul Bedi, ang sitwasyon sa region ng Indian Ocean ay challenging gawa ng mga Chinese Navy na pangunahing karibal ng India na alam nating lumalaki ng husto. Sinabi ni Bedi na ang INS Vagshir submarine ang ika-6 sa isang French license-built na Calvary Scorpion class na conventional diesel-electric submarine na naglalayong palitan ang luma na mga Indian underwater platform at mag-plug ng mga serious capability gaps sa mga existing ones. Ang India ay mayroon na ngayong kabuuan na 16 na submarine. Ang P-75 Scorpion Submarine Project ay kumakatawan sa lumalaking expertise ng India sa submarine construction sa pakikipagtulungan ng Naval Group ng France, sabi ni Bedi. Ang Defense Ministry ng India ay inaasahang magtatapos ng isang kasunduan para sa 3 additional Scorpion submarines na itatayo sa India sa panahon ng pagbisita ni Modi sa Paris sa susunod na buwan upang dumalo sa Artificial Intelligence Action Summit na iho-host ni French President Emmanuel Macron. Paano kung ang Amerika at China nakipaglaban sa isa't isa? Ano kaya ang mangyayari? Halika, alamin natin ang mga hypothetical scenarios. Hour 0. Nagsimula ang digmaan sa isang alarma sa 2nd Space Warning Squadron sa Buckley Space Force Base sa Colorado. Libu-libong milya sa itaas ng mundo, binabantayan ng United States Space-Based Infrared System ang Earth gamit ang mga satellite sa geostationary orbit. Mula sa napakataas na lugar na ito, ang kanilang radar ay nagmo-monitor sa surface ng Earth para sa anumang infrared events. May mga karagdagang surveillance platforms sa mas mababang orbit na nakalink upang mag-track, mag-identify at mag-report ng anumang significant infrared event sa buong mundo. Originally, ang network na ito ay operated ng Air Force para i-detect ang mga nuclear tests ng Soviet Union at iba pang foreign nations. In-upgrade ito para magbigay ng early warning sa mga ICBM launches. Ang massive heat fumes mula sa malalaking intercontinental missiles ay madaling makita kahit libu-libong milya ang layo sa ibabaw ng Earth at kahit sa makapal na ulap. Ngayon, ang system ay sobrang sensitive na, kaya nitong itrack ang anti-ship missiles na pinapalipad ng Houthi rebels sa Yemen. Noong January 7, 2020, napatunayan ang kahalagahan nito nang magbigay ito ng early warning sa US forces sa Iraq nang sila'y pinatamaan ng maraming missiles mula sa Iran bilang ganti sa pagpatay kay Qasem Soleimani. Walang kahit isang US service member ang namatay sa massive attack na iyon dahil sa advance warning. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng China at United States pero sa mas malaking scope. Matagal nang tumaas ang tensyon sa China habang sila'y nagiging mas assertive at determined na guluhin ang US-led liberal world order. Gusto ng China na muling likhain ang mundo ayon sa kanilang imahe at pinapakalat ang authoritarianism at pinipigilan ng demokrasya sa buong mundo. Katulad ng Soviet Union noong unang panahon, naniniwala ang China na ang survival ng kanilang ruling Chinese Communist Party ay nakasalalay sa pagpapalaganap ng kanilang goal sa buong mundo at ang paglaban sa impluwensya ng liberal democracies mula sa kanilang sariling mga boundaries.
Ngunit hindi maaaring maging pangunahing global power ang China hanggang hindi nito nababali ang impluensya ng Amerika sa Pacific, kaya ang Amerika at China ay nalalagay sa isang hindi maiwasang labanan. Sa ngayon, ganap na nakokontrol ng First Island Chain ang China, isang chain ng mga isla mula Japan hanggang Taiwan at Pilipinas. Ang First Island Chain ay nakapagpigil sa isang komunistang bansa mula pa noong Cold War. Ang anumang fleet ng China na lalagpas sa chain na ito ay nasa panganib na maatake mula sa lahat ng panig at hindi maaaring masiguro ng China ang kanilang mahahalagang trade shipping activities nang hindi binabali ang containment. Ang pinakamadaling paraan upang baliin ang chain ay ang paglusob sa Taiwan na siyang priority goal na ng CCP. Dahil dito, parang hindi maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng China at Amerika. Pero bago ito makapaglunsad ng matagumpay na cross-strait invasion, kailangang matalo ng China ang malakas na US Navy mula sa South Pacific. Para dito, nilikha ng China ang People's Liberation Army Rocket Force, isang buong branch ng military na dedicated sa long-range missile warfare. Sa arsenal na libu-libong ballistic at anti-ship missiles, ang People's Liberation Army Rocket Force ang pinakamalaking banta na hinarap ng US Navy sa buong kasaysayan nito. At sa bisperas ng digmaan, ito ang unang umatake. Sa buong kalagitnaan ng China, maraming missiles ang lumipad sa langit. Ang ilan ay pinalipad mula sa mga silos. Ang mga ito ay mas malalaki, long-range ballistic missiles na nag-target sa US bases na kasing layo ng Guam. Kayang abutin din ng Hawaii, ngunit ang desisyon na atakihin ito o hindi ay isang political na usapan. Hindi lang ito isang direktang pag-atake sa isang US state, pero mukhang ito ang magpapalakas ng pagkakaisa ng mga Amerikano dahil marami ang ituturing ito na second Pearl Harbor. Umaasa ang China na mapapatumba nito ang US sa digmaan sa isang malawakang preemptive strike na magdudulot ng sapat na pinsala sa military weapons ng US upang hindi na ito makipaglaban sa Pacific at pumaslang ng sapat na US service members upang madismaya ang mga Amerikano sa isang matagal at painful na digmaan sa Pacific. Sa huli, napagpasyahan na kasama ang Hawaii sa pag-atake. Matagal nang pinapalakas ng China ang kanilang puwersa para sa isang cross-strait invasion. Nagpapadala ng malinaw na signal sa mundo ng kanilang intensyon. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na oras ang US para ilipat ang kanilang mga puwersa sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming barko at eroplano sa Hawaii, malayo sa abot ng mga long-range Chinese missiles. Kung hindi aatakihin ang Hawaii, mag-iiwan ito ng malaking firepower sa US na intact at mas mahirap na targetin kapag muli itong bumangon. Mahirap din para sa China ang desisyon na atakihin ang US bases sa South Korea, Japan at Pilipinas. Ang pag-atake sa mga bases sa South Korea, Japan at Pilipinas ay magdudulot ng collateral damage at maaaring isama ang mga bansang ito sa digmaan. Sa kabilang banda naman, ang hindi pag-atake sa mga American bases ay mag-iiwan ng malaking combat power ng Amerika sa Pacific na magpapalakas ng kanilang kakayahang mag-respond mula sa kanilang mga airfields at ports. Ang China ay kasalukuyang nagdadala ng bigat ng malalakas na pre-war sanctions na dinisenyo upang hadlangan ang kanilang plano. Upang magkaroon ng tagumpay sa digmaan, kailangan nilang mabilis na magtagumpay at ma-neutralize ang lahat ng US combat power saan man ito nakabase. Kaagad na na-detect ng US Space Surveillance Satellites ang infrared signature ng maraming ballistic missiles na lumilipad sa kalangitan. Sa loob ng wala pang 2 segundo mula sa detection, umaalingaw-ngaw na ang alarma sa 2nd Space Warning Squadron ng US Space Force. Pagkatapos ng mabilis na verification na hindi ito error, isang priority flash alert ang ipinadala sa President of the United States, combatant commanders, at US installations at ships sa buong mundo. Sabay na naglunsad ang China ng cyber operation laban sa US military network kasabay ng kanilang malawakang atake. Hindi kayang talunin ng China ang multi-redundancy global alerting system ng American military nang hindi sinisira ang mga satellites mula sa orbit. Ang pinakamalaking pangamba ay baka may nuclear missiles ang ilan sa mga ito.
At walang paraan para malaman hanggang saan ang impact. Hindi naniniwala ang Department of Defense na maglulunsad ng nuclear attack ang China nang walang malaking provocation o kung hindi nasa isang life or death scenario ang CCP. Pero inilagay pa rin sa pinakamataas na alerto ang US Nuclear Forces. Na-compute ng Space Force supercomputers ang trajectory ng mga banta ng China at walang lumilitaw na papunta ito sa US homeland tulad ng mangyayari sa isang nuclear attack. Ang White House ay pumusta sa isang conventional attack. Sa mga installations at ships sa buong Pacific, nagsimula ng magtrabaho ang US missile defenses. Ang spy radars ay nag-track sa ballistic threats habang nagtatrabaho ang Aegis computers sa isang firing solution. Ang Fleet Air Defenses ay nagpapalabas ng mga SM-3 missiles upang hadlangan ang mga incoming anti-ship ballistic missiles habang sila'y papalapit na sa terminal trajectories. Sa lupa, nagpaputok ng kanilang mga interceptors ang Patriot Air Defense Batteries. Ang Japanese Self-Defense Forces ay nagdagdag ng kanilang mga interceptors sa mga naglalakihang missiles sa kalangitan upang salubungin ang mga incoming threats. Isa-isa ang mga Chinese missiles ay nababasag sa kalangitan. Ngunit ang anti-ship missiles, inventory ng China ay napakalaki at sapat na ang mga missiles upang mag-saturate sa defenses ng bawat US vessels sa kanilang Pacific Fleet. Ang pagtama sa isang gumagalaw na target, libong milya ang layo, ay masasabi nating hindi madali. Kaya upang mapabuti ang kanilang tsansa, nagsimulang gumawa ng mga erratic maneuvers ang mga US ships. Ang kanilang nuclear-powered aircraft carriers ay iniiwan sa likuran ang natitirang fleet kahit na ang pinakamalaking combat vessel sa mundo, ang US Navy's nuclear carrier fleet ay kayang magbigay ng burst of speed sa classified velocities. Ang galaw na ito ay nagpapakomplikado sa Chinese firing solutions at ang ilan sa mga anti-ship missiles ay nalilihis ng landas habang sila'y muling pumapasok sa atmosphere at nilalabanan ang SM-3s. Ang US electronic attack laban sa mga Chinese satellites ay nagpapakomplikado rin sa guidance at ang ilan sa mga missiles na nakakaligtas sa hail ng missile defenses ay bumabagsak sa karagatan ng walang pinsala. Marami ang hindi na gumagamit ng parehong satellite navigation at active radar guidance. Ang mga Chinese DF-21s na tinawag na carrier killers ay may dalang 600 kg conventional warhead. Higit sa 1,300 pounds ng high explosives ang sumabog sa deck ng USS Carl Vinson. Ang pagsabog ay napakalakas, sumisira ng daang milyong dolyares na halaga ng aircraft at kagamitan. Kahit dumaplis lang ay sapat na upang seryosong mapinsala ang likod ng isang US supercarrier at sa isang iglap, ang naval air power ng Amerika ay halos ganap na nawalan ng kakayahang lumaban sa digmaan. Sa mga port facilities at airfields sa buong Pacific, bumagsak ang mga missiles ng China at sinira ang air defenses, sumira ng mga aircraft sa runways at sa loob ng soft shelters. Ang fuel at maintenance facilities ay priority target, ngunit mahirap magdulot ng malaking pinsala sa mga fuel systems na nakalubog sa ilalim ng lupa. Ang mga runway ay nagkakaroon ng craters sa buong Pacific, pero karamihan sa mga pinsala ay maaaring maayos sa loob ng ilang oras ng mga bihasang crew. Ang pinakamatinding pinsala ay magpapalabas ng mga engineers para ayusin ang sira. Ang pinsala sa mga nakapark na US Air Force, Marines at Navy aircraft ay talagang malaki. Ang pag-atras ng malaking bilang ng mga eroplano sa Australia at Hawaii ay nakabawas sa pinsala, pero madami ding US at Allied aircraft ang nasira o nawasak. Ang missile attacks ay umaabot pa hanggang sa joint US-Australian air bases. Hindi maiiwasan na magkaroon ng mga collateral damage. Maraming missiles ang nawala sa landas at tumatama sa mga civilian targets. Madaming Japanese, South Korean at Filipino civilians ang namatay, kasama ang marami pang service members. Sa ngayon, nagdeklara ng digmaan ang China sa buong US Pacific Alliance System, ngunit wala silang magagawa.
Kung gusto nilang manalo sa Pacific, kailangan nilang pigilan ang kakayahan ng US na mag-operate malapit sa Taiwan battle space at ibig sabihin nito ng paghila sa kanilang mga allies at partners sa conflict. Nagsisimula na ang paglusob ng China sa Taiwan. Isang fleet ng 1,000 barko, karamihan ay mas maliit na civilian vessels, ang nabuo sa loob ng 3 buwan at tumatawid na sa 100 miles sa pagitan ng mainland China at Taiwan. Ang parehong missile assault na sumira sa US forces sa Pacific ay nagdulot din ng malaking pinsala sa infrastructure ng Taiwan.